Ang ninuno. Nang mga sandaling ito ay kampante si Noah. Sumenyas kay Teroy na kaagad namang naintindihan ng bata. Ang ibig sabihin ay sabay silang aatake. Nakipagsalpukan na si Noah. Kaso nga lang nang sumunggab naman si Teroy kay Atardo, bigla na lang bumuka ng malaki ang bibig ng kalaban. Dahilan kaya nagtayuan ang balahibo ng bata at naudyok ang pag-atake. Oy, 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 oy! Wala namang ganyanan. Suntukan lang. Walang kagatan. Kuya, palit tayo. Wika ni Teroy. Linte. Akala ko ba matapang ka? Ay sus, are. Teka, itong kalaban ko, wag mo nga akong istorbohin. Ang liksi ng kalaban ko ah. Eto kasi, kinakausap ako eh. Tugon ni Noah habang nakikipagpalitan ng atake kay Roden. Umabante ng lakad si Atardo, samantalang si Teroy naman ay panay atras. Nakatabon pa ang kamay sa ilong at bibig habang nakasimangot ang muka. Maya-maya pa tumakbo si Teroy. Humabol naman si Atardo at sinabing sobrang lakas ng tanga ng bata ngunit duwag. Kaanib na nito ang tikbalang pero tumatakbo pa rin. Hindi ako duwag, no? Hindi kasi ako makatiis sa baho mo eh. At saka wala kasing kagatan. Ang baho mo na nga. Bumubuka pa yung bibig mo. Ang lansa. Wika ni Teroy. Hanggang sa umikot ang bata sa puno ng nyug at paglabas sa kabilang banda. Nakita ni Atardo ang paparating na baston. Tumama ito sa muka, dahilan kaya kamuntikan pang matumba ang amaranhig. Pag-angat ng tingin ni Atardo, nasa gilid na si Teroy. Ginamit niyang pangsakalang baston at inilagay sa leeg ni Atardo. Buong lakas na hinila kaya napatihaya ang kalaban. Walang tigil na pinagtatadyakan ni Teroy ang muka. Habang si Atardo naman patuloy sa pagpupumiglas. Samantala habang napapalaban si Noah, nagalit siya kay Teroy dahil tila hindi seryoso ang bata sa pakikipaglaban. Bagaman may pagbabago sa ugali, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagiging maarte. Gusto man itong sabihan ni Noah, ngunit wala siyang pagkakataon dahil malakas din si Roden. Nang mga sandaling iyon, dulot ng ingay na nilikha nila sa lugar, hindi na iwasan na mabati ang atensyon ng mga nakatira, lalo na ang mga residenteng malapit lang sa pinangyarihan. May iilan pang lumapit at makikita sa muka ang pagtataka na may halong pag-aalala. May nagtangka pang umawat, ngunit nang makita ang napakapangit na mukha ni Atardo, umatras ang residente. Tumakbo ang mga ito at sumigaw ng demonyo. Naalarma naman si Noah. Alam niya sa sarili na ang kasunod ng pagkabulabog ng mga residente, may kapulisan na magdadatingan. Kung kaya naman, dito na sinagad ni Noah ang kanyang tangan. Marami siyang binitawang kataga at naging agresibo. Naramdaman ni Roden ang pagkarga ni Noah kaya hindi ito nagpadaig. Ganun na lang ang pagkagulat ni Noah. Inangat ni Roden ang gamit. Nakita niya ang nakapulupot sa bewang na pulang tela na may mga kataga at marka ng terspiko. Napabitaw ng mabigat na salita si Noah sapagkat alam niya ang gamit. Ito ay pinaghalong orasyon na buhay na salita at may timpla pa ng buhay na terspiko. Napahinto si Noah at tinitigang mabuti ang kinikilos ni Roden. Nakita niya na hinubad nito sa bewang ang pulang tela at binalot sa kamao. Lagot na. Kaya pala halos pantay lang kami ng lakas. Pero hindi hamak na mas mabisa at maraming kayang ibigay ang tangan niya. Anong gagawin ko? At saka, sigurado kung magkakagulo na sa lugar kapag tumagal pa ang laban.
Wika ni Noah sa sarili. Paglingon niya kay Teroy, naglalakad na ito papunta sa kanya. Panay amoy sa kamay pati na rin sa baston. Pagtingin niya kay Atardo, nagulat si Noah sapagkat nakita niyang naroon si Ikya at hila si Atardo. Bigla na lang dumating si Ate Ikya eh. Siya na yung bahala dun kasi hindi ko makakaya na... Nakakasuka. Ang baho. Kumapit pa nga sa damit ko eh. Ang lansa. Wika ni Teroy. Napaka-arte mong kutong lupa ka. Hindi bale na. Tulungan mo ko dito nang matapos na to. Akala ko hindi mo papatayin eh. Akala ko naglalaro ka lang eh. Tugon ni Noah. Nang marinig ni Roden ang pag-uusap ng dalawa, nagyabang pa ito at sinabing kahit sabay silang dalawa ni Teroy, hinding-hindi siya kayang tapatan. Sumenyas pa ito na ang ibig sabihin ay lumapit na si Noah at Teroy. Samantalang nagtataka naman ang bata at nakaramdam ng pagkabanas. Kaya nung umabante ng lakad si Noah, humarang ang bata at sinabing siya na ang mauuna. Sige na, basta dalian mo. Tumangulang si Teroy. Kalmadong naglakad palapit kay Roden. Nung ilang distansya na lang ang layo, nilapag ni Teroy ang baston sa lupa. Roden, sigurado ka na ba? Baka naman magsisi ka sa uli. Wala nang atrasan to ah. Ang yabang mo. Gusto ko lang naman malaman kung bakit ganun ka katapang magsalita eh. Eto partida ha. Hindi ko gagamitin yung bisa ng baston. Naalala ko yung ginawa ni Kuya Noah. Dati yun eh kay Sarong. Kuya, ano bang tawag doon? Pustahan? Oo, pustahan. Basta subukan ng tibay ng katawan. Ganito ha, susuntukin kita. Huwag kang gagalaw. Kapag hindi ka natumba, ikaw naman yung susuntok sa akin. Ano, ayos ba yun sa'yo? Wika ni Teroy. Linti na kutong lupa talaga to. Oh. Huwag mo nang patagalin anak na... Bahala ka nga dyan basta kapag nagkagulo, iiwan talaga kita. At saka, huwag mo ngang iiwala yung baston mo. Ay, naku talaga di nakikinig. Iniwan talaga. Lumapit pa. Wika ni Noah. Samantalang si Roden, tila ba nasiyahan sa gustong mangyari ng bata. Binaba nito ang kamay at tinanggap ang hamon ni Teroy. Hindi nagsasalita si Teroy. Ginaya niya ang galawan ni Noah na kalmado lamang. Hanggang sa ilang distansya na lang, dito nag-amba ng pagsuntok ang bata. Ganon na lang ang pagkataranta ni Roden nang mapansin ang kakaibang imahe sa likod ng bata. Nakita niya ang 3 tikbalang na nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Bigla na lang kumaripas ng takbo si Roden. Nagtaka naman si Noah sa pangyayari. Batay sa reaksyon ni Roden, tila ba nakakita ito ng sobrang nakakatakot at bigla na lamang nataranta. Habang si Teroy, napakunot ang muka. Nagtataka din sa nangyari kay Roden. Tinanong pa niya si Noah kung bakit tumakbo si Roden. Nagkipit balikat lang si Noah. Aba malay ko sa inyong dalawa, hindi ko alam. Damputin mo nga yung baston mo. Dito ka lang ha. Wika ni Noah. Kagad na hinabol si Roden. Kaso nga lang matapos makuha ng bata ang sariling gamit, sumunod kagad ito. Ang tapang-tapang tatakbo din pala. Parang baliw yun ah. Teka kuya, ako nang bahala doon, wag ka nang umabol. Lugi ka naman kanina eh. Nakita ko nga na nakasimangot yung mukha mo kada natatamaan ka ng atake. Wika ni Teroy. Abang yabang nito kung tirisin kaya kita. Natural, tinatamaan ako eh. Nasa iyo yung atensyon ko. Paulit-ulit mo kong kinakausap, kaya natatamaan ako ng kalaban.
Ikaw kaya yung lumugar sa kalagayan ko? Tugon ni Noah. Ay sus, nagdadahilan pa. Para ka din si Lolo eh. Puro palusot. Hindi kagad nakapagsalita si Noah. Makikita ang panggigigil ng mga panga na tila ba gusto ng kutusan ng bata. Alam mo, kung hindi ka lang talaga bata, binitin na kita sa puno tapos sinuntok ko yan tiyan mo eh. Wika ni Noah. Bigla na lang mabilis na tumakbo ang bata. Nawala ito bigla. Tanging alikabok na lang ang naiwan. Dinig niya ang paa na parang tunog ng kabayo. Dito napahinto si Noah at nakaramdam ng matinding kilabot. Yawa. Baka yun ang kinakatakot ni Rodin ah. Totoo nga. Totoong nakaanib sa bata ang mga tikbalang. Munti ko nang makalimutan na delikado pala tong batang to ah. Mabuti na lang hindi apektado yung isipan niya. Ano bang gagawin ko? Makabalik na nga lang. Ako na ang magliligpit dun sa bangkay ni Sarong. Wika ni Noah. Pagkatalikod niya, nakasalubong niya si Ikya. Kagad niyang tinanong sa kapatid kung naligpit din ba ang bangkay ni Sarong. Ayon kay Ikya, tapos na. Gamit ang bisa ng mutya ng bigas, nilagyan niya ng sabulag ang pinaglalagyan ng mga bangkay. Nang sa ganun, walang makakita at babalikan na lamang sa oras na matapos ang labanan. Saan ka ba nang galing? Bakit hindi ka nagpakita kaagad? Nagbitaw ako ng mensahe kanina pero hindi ka naman nagparamdam. Tanong ni Noah. Kuya, abala ako. Kita mong nilibot ko yung buong lugar eh. Yun naman ang sabi mo, di ba? Pagkatapos kong maramdaman ng pamabang binitawan mo, alam ko na kung nasaan kayo. Natigil nga ako sa payabon eh. Nagkakagulo doon. May patay kuya. Nasa bahay natagpuan eh. Kapareho ng sinapit ng iba, wala ring dugo. Tinignan ko pa kung nung nangyayari. Tugon ni Ikya. Dagdag pa ng dalaga. May nakita siyang kahina-hinalang tao. Pero nahirapan itong alamin ang kilos sa malapitan dahil marami ang nakikiosyoso at hindi niya pwedeng gamitin ang sabulag. Pero ayon kay Ikya, dalawa ito. Ramdam niya ang kakaibang presensya. Matapos naman itong marinig ni Noah, hindi na nagsalita pa ang binata. Tumangulang at sinabing sundan na si Teroy. Ngunit mariing binalaan ni Teroy si Ikya na mag-iingat kay Teroy. Bantayang maigi ang kilos at ugali ng bata. Kapag may nagbago, huwag magdadalawang isip na lumayo. Nagtanong naman ang kapatid kung bakit. Nakaanib sa katawan niya ang lakas ng tikbalang. Kahit naniniwala kong hindi maapektuhan ang pag-iisip ng bata, pero hindi pa rin tayo pwedeng magpakampante. Baka bumigay eh. Tugon ni Noah. Ano bang meron? Eh di ba matagal nang nakaanib sa kanya yung gabay? Anong kinakatakot mo? Maliban na lang siguro kapag tinawag niya. Doon lalayo talaga ako. Kasi pwede talaga tayong magulpi. Wika ni Ikya. Kung sa bagay wala ka kasing alam. Tama, nakaanib nga sa kanya mula pa noong ilipat ni Mang Roelio ang tangan. Pero hanggang sa pagsama lang. Ang punto ko, ang mga tikbalang ang nagbigay ng katangian sa kanya. Kung alam mo lang kung gaano kadelikado, maaaring maapektuhan ng mga katangian ng utak niya. Kung ano ang ugali ng mga nilalang, magiging ganun din si Teroy. Alam mo naman siguro na ayaw na mga tikbalang na tinititigan sila o hindi kaya naman naiistorbo. Kaya nga hindi ako kampante sa ngayon eh. Kahit noon pa man, malay mo biglaan na lang bumigay yung isip niyan. Ano mangyayari sa atin? Halika na nga. Basta tandaan mo lahat ng sinasabi ko ha. Abisuan mo ko kagad kapag may napansin ka. Sabay tayong lalayo sa kanya. Pagpapaliwanag ni Noah,
Napakunot naman ang mukha ni Ikya at halatang naguguluhan. Tila may gustong sabihin ngunit hindi mabigkas. Sumunod naman siya kay Noah. Tumawid sila ng ilog at nakarating sa unahan ng kabugan. Malapit na ito sa Pangalaykayan, kung saan nakatira sila Mang Rogelio at Teroy. Maya-maya pa nakita nila sa unahan ng bata, nakatungtong sa bato habang nasa harap ng masukal na damuhan. Nagtataka man ang magkapatid ngunit lumapit ang mga ito. Habang papalapit bumungad sa kanila ang nakataob na katawan ni Roden. Bali ang kamay at paa. Nakapasok sa bibig ang pulang tela. Tatakbo ka pa ha? Kung ano yung binitawan mong salita kanina, panindigan mo. Dudurugin ko yung katawan mo eh. Wika ni Teroy. Bigla namang hinarangan ni Noah si Ikya. Sinabi sa kapatid na tila kinakausap ng bata ang sarili kaya wag muna silang lumapit. Kita mo na. Nakalaban ko yan kanina. Napansin mo naman, di ba? Masdan mo yung itsura. Bali-bali na yung katawan. Yung panyo. Diyan siya kumukuha ng lakas. Pero pinakain lang ni Teroy. Ngayon sa tingin mo, tao pa ba si Teroy? Napakalakas niyan. Wika ni Noah. Oo nga kuya, nararamdaman ko yung lakas ng pulang tela eh. Mas malakas pa nga sa bertud mo eh. Kaso parang pinaglaruan lang ni Teroy. Tignan mo kaya kuya, di ba kapag sinasapian, magbabago yung mga mata? Tignan mo nang malapitan si Teroy nang mapansin natin. Patuloy na nag-usap ang dalawa. Halatang naiilang kay Teroy. Hindi naman sinubukan pang lumapit ni Noah. Dong? Dong Teroy, ayos ka ba? Kumusta? Alis na tayo dito. Si Ikyadang bahala sa ginulpi mo. Dong, Teroy. Uy, Ikya. Ayaw sumagot eh. Baka sapakin ako bigla niyan. Wika ni Noah. Kuya, tumakbo na kaya tayo? Tignan mo parang baliw oh. Nilalaro pa yung daliri ni Rodin. Halika na, iwan na lang natin yan. Nagtulaka ng dalawa samantalang si Teroy naman. Alam niyang nasa likod ang magkapatid. Biglang tumayo si Teroy at sabay na napapitlag ang dalawa. Hindi na maintindihan ang itsura ni Ikya na tila nais nang tumakbo. Uy, kuya ate, buhay pa naman to eh. Pero bali nga lang yung kamay sa kayong binti. Hindi ako yung may gawa niyan ha. Bigla na lang nawala si Roden kanina. Nung nalaman kong nakatago dyan sa ibabaw ng puno ng nyog, malay ko ba? Sinubukan kong akyatin. Kaso yun, bigla siyang nalaglag eh. Kaya nabali yung buto niya. Hindi ko alam kung tumalon ba o nalaglag mula sa itaas. Kaya ayan, ang taas kaya ng puno. Sumisigaw pa, ang sakit daw nung buto niya. Wala naman akong ginawa dyan eh. Nabali yan kasi nalaglag siya. Wika ni Teroy. Nagkatinginan ang magkapatid. Nahiya dahil sobra silang natakot kay Teroy. Mali ang hinala nila. Napangunahan ng kaba sa dibdib. Pasimple namang lumapit si Noah at kinapa si Roden. Oo nga no, mukhang buhay pa. Bali lang yung ilang parte ng katawan. Ay kya, sumunod ka na lang sa amin sa Ilaya. Ikaw nang bahala sa isang to. Dong Teroy, kumusta naman ang pakiramdam mo? Tanong ni Noah. Ayos lang naman kuya. Teka, bakit niyo ba kinakamusta yung pakiramdam ko? May sakit po ba ako? Kanina ka pa kuya. Meron bang kakaiba sa akin? Wala naman ah. Ano po bang nangyayari? Kanina sa payabon, ayaw mo akong sumunod. Mukhang natatakot ka sa akin. Teka nga. Ang baho talaga ng damit ko. Sabi ko naman po palit tayo Ikaw kay Atardo, ako kay Rodin. Hindi mo nga kinayo si Rodin Nagulpi ka nga
Wika ni Teroy. Napapailing na lang si Noah ng mga sandaling ito. Pasimple siyang tumingin kay Ikya at kinindata ng kapatid. Sinabi ni Noah na umalis na sila. Huwag na masyadong mag-isip si Teroy. Alis na kami, Ikya. Teroy, halika na nga. Napaka-arte mo. Ano ba? Nagmamadali na tayo eh. Hindi na nagsalita pa si Teroy, ngunit sa pagkakataong iyon, medyo nakaramdam ng pagkailang si Noah. Maging si Ikya ay hindi makatitig sa mga mata ng bata. Kahit itanggi, alam ni Teroy na may nagbago sa sarili. Pero ang tanong sa isipan, bakit parang takot sa kanya si Noah? Hindi din naman tinatawag ni Teroy ang tikbalang, kaya gulong-gulo ang isipan ng bata. Habang binabagtas ang makipot na daanan, tinanong niya si Noah at kinulit. Kung may tinatago man si Noah ay sabihin na sa kanya. Ano ba naman yan kuya? Ayan oh. Halata naman sa kinikilos mo eh. Lumalayo ka sa akin kahit magkasama pa tayo. Ano ba talaga? Naguguluhan tuloy ako. Oo, may kakaiba sa akin, inaamin ko yun. Pero bakit parang natatakot kayo? Nakikita niyo po ba yung mga tikbalang sa likod ko? Hoy kuya, pansinin mo ko. Wika ni Teroy. Ay sus. Wala. Hindi ka dapat maguluhan. Huwag ka masyado mag-isip. Nasabi ko na kanina, di ba? At saka, mabaho ka lang. Kaya lumalayo ko sa'yo, malansa ka eh. Tugon ni Noah. Ay sus, ako pa yung sinabihang maarte. Ikaw naman pala. Uwi na nga lang ako sa bahay, total malapit naman dito yun sa amin eh. Maliligo lang ako. Wika ni Teroy. Hindi pwede. Kailangan na natin tapusin ang pagtugis sa kriminal. Hayaan mo, pagkatapos ito sabay tayong maliligo. Doon sa ilog ng Ilaya maganda ang tubig doon at saka malamig. Magmadali na tayo, sundan mo ako ha. Alam ko namang mas mabilis ka sa akin, pero sumunod ka muna. Wika ni Noah. Nag-aalangan si Teroy. Medyo nakaramdam ng panlalamig. Lalo pat alam niya sa sarili na may tinatago sa kanya si Noah. Magpasaganon pa man, nanaig sa bata ang misyon nila sa lugar. Kaya naman sumunod na lang siya kay Noah. Ilang minuto lang ang lumipas. Nakarating silang dalawa sa Ilaya. Sa bandang bukid, makikita sa lugar ang ilang kabayan na magkakalayo. Dahil tirik na ang araw, mas lumala ang pagkairita sa katawan ni Teroy. Lalo pat pinagpapawisan ang bata at mabaho ang damit. Napagod na si Teroy at hindi mapakali. Dito napili ng bata na hubarin ang damit pang itaas at itinapon na lang sa daan. Napansin siya ni Noah at kagad na sinita. Ngunit hindi nakinig si Teroy. Akala mo ang laki ng katawan mo. Paubad-ubad ka pa. Di bale, ikaw ang bahala. Ito ang lugar na sinabi ni Dindo kaya huwag kang kumpiyansa. Baka nasa paligid lang ang kalaban. Pero ang ipinagtataka ko, may nabanggit sa akin si Ikya kanina. May nangyari sa Payabon at may napaghinalaan siyang 2 tao na aswang. Ikalawang grupo na ito sa tinutugis natin. Kaya malamang sa malamang, may ibang taktika sila sa pagpatay. Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Hoy Dong, Teroy! Wika ni Noah. Biglang naging seryoso ang mukha ng bata. Habang naglalakad, napakalayo ng tingin at tila malalim ang iniisip. Hanggang sa muling tinawag ni Noah ang bata at dito nagsalita si Teroy. Narinig kita kuya pero ang ingay mo. May pinapakiramdaman ako eh. Doon oh, yung bahay na yon. Bigla na lang pumasok sa bahay yung mga tao eh. Napansin ko parang natatakot. Wika ni Teroy. Ganun ba, teka? Siguro natural lang na matakot yung mga residente.
Lalo na't nabalitaan nila ang pagkamatay ng ilang mga tao. Kaya kung makakita sila ng hindi kakilala, matatakot talaga yan. Wika ni Noah. Tama ka naman kuya. Pero hindi sa atin nakatingin eh. Sa iba. Alam kong hindi tayo ang dahilan kung bakit sila natatakot. May iba. Doon sa likod ng bahay. Habang papalapit sila sa lugar, maiging pinagmasdan ni Noah ang paligid ng tahanan. Wala namang kakaiba. Wala rin siyang naramdamang presensya ng aswang o anumang enerhiya na galing sa taong may tangan. Ilang segundo lang ay pasimpleng lumapit si Noah sa likod ng bahay, habang si Teroy ay nanatili sa gilid ng kalsada. Tinititigan pa ang ilang kabayan. May nakita na iilang tao sa unahan, ngunit wala namang kakaiba sa mga ito. Subalit hindi nagpakampante ang bata. Alam niya sa sarili na magaling sa panlilin lang ang mga kalaban. Habang si Noah naman nang makarating sa lugar, naroon siya sa likod na bakuran. Ilang metro ang layo. Bagaman masukal ang lugar pero natatanaw niya naman ang kabuuan ng paligid. Inalam ng binata kung merong mga marka ngunit wala naman. Paglingon niya kay Teroy, nakita niya ang bata na kumabig sa ibang direksyon at hindi na nakasunod sa kanya. Hinayaan lang naman ito ni Noah. May tiwala siya sa bata lalo na't malakas ang pandama ng paslit. Hanggang sa nakita niya ang ama ng tahanan na lumabas at may bitbit na baril. Kaya naman gano'n na lang ang pagkataranta ni Noah. Mabilis siyang nagtago sa gilid ng bakuran sa tabi ng makapal na damo. Anak nang, ang haba ng baril. Teka, saan ba nakatingin to? Wika ni Noah. Hanggang sa pumunta sa manggahan yung tao, narinig niya na umiiyak yung lalaki. Pagtingin doon sa bintana ay may nakasilip na 2 bata. Halata sa muka ang pag-aalala. Naroon naman sa bintana ang ina. Umiiyak at natataranta. Nag-aalangan si Noah na lumabas dahil baka siya ang paputukan kung sakaling makita. Hanggang sa makarating ang lalaki sa manggahan at may napansin siyang 2 tao. Sa tingin ni Noah, ito ang punterya ng lalaki. Subalit hindi niya maaninag ang muka dahil salungat ang 2 sa sinag ng araw. Ngunit bigla na lang dinuro ng mga tao yung may hawak ng baril. Nanlaki mga mata ni Noah. Napansin niya na tila natataranta yung residente. Pagkalabit ng gatilyo ng baril, hindi ito pumuputok. Hanggang sa tuluyang nakalapit yung 2 tao at sinakal yung may hawak ng baril. Marahang umabante si Noah at habang nangyayari ito, inaalam niya ang gagawin ng 2 tao. Hanggang sa naaninag niya ang itsura ng 2 lalaki. Payat at matangkad ang isa. Habang yung sumasakal doon sa residente, malaki ang katawan at mahaba ang buhok. Sa kabila ng paglapit ni Noah, hindi naman pinapansin ng 2 tao ang binata. Sa halip nakatuon lang ang atensyon sa may hawak ng baril. Nakangiti pa ang mga ito. Kaya naman naisip ni Noah na sunggaban na lang yung nakasakal. Mabilis siyang kumilos ngunit laking gulat ni Noah nang bigla na lang lumingon sa kanya yung tao. Kasabay nito ang pagbitaw doon sa residente at bumagsak sa lupa. Nagkumpas ito ng kamay sabay duro kay Noah. Napatigil si Noah para itong statwa at hindi nakagalaw. Sabay lapit ng payat na tao. Pasyo, ito na ata ang nabanggit ni Atardo Noah ang pangalan mo, di ba? Ako nga pala si Theodore. Pasensya ka na at hindi ka makagalaw. Tinamaan ka ng pagpako, kagaya ng ginawa mo kay Atardo.
Kayang-kaya din namin yan. Hindi lang partikular sa mga masasamang nilalang kagaya ng aswang. Pwede mo ring gamitin ora mismo sa tao. Ano sa tingin mo, binata? 'Di ba? Hindi hamak na mas malakas ang kaalaman namin kumpara sa'yo. Lalo na itong kasama kong si Pasyo. Total, wala ka din namang magagawa. Mabuti na yung malaman mo ang pangalan namin kahit papano hanggang sa kabilang buhay. Maging palaisipan mo kung sino kami. Mapangahas ka eh. Pakialamero. Akala mo siguro iisa lang ang taktika namin sa grupo ni Atardo, ano? Mahinang uri ang mga yon. Kahit maingat sa kilos, pero naging kumpiyansa pa din eh. Samantalang kami, kilala namin ang mga balakid. Kaya imbis na magtago, lantaran kami kung kumilos. Ang problema, walang makakapansin sa amin kahit marami pang tao. Maliban na lang kung may tangan katulad mo. Kaso hindi pa rin umubra. Wika ni Teodora. Habang si Pasyo naman ay palapit na ng palapit kay Noah, nanatiling nakaduro ang daliri hanggang sa madampisa noon ng binata. Noah, isang kombinasyon na lang ng orasyon. Siguradong babagsak ka na sa lupa. Asahan mong pipikit ka na lang ng kusa at paggising mo. Nasa kabilang buhay ka na. Wika ni Pasyo at walang nagawa si Noah. Mata lamang ang nakakagalaw. Nanatili pa ring naninigas ang buong katawan niya. Habang nangyayari ito, lumabas ng tahanan ng pamilya nang makita ang ama na nakahandusay sa lupa. Sumigaw ang dalawang bata habang yung nanay naman nahimatay na lang bigla na tila ba hindi nakayanan ang tensyon. Sobrang nagtataka noon si Noah sapagkat may mga kapitbahay naman ngunit tila wala lang ang nangyayari. Sa katunayan, may nakita pa siyang tao na napadaan sa kalsada at napaka-imposibleng hindi mapansin ang kaguluhan sa lugar, lalo na ang pagsigaw ng mga bata. Muli namang nagsalita si Teodora at sinabing hindi siya nagsisinungaling dahil nakikita naman ni Noah na walang responde sa kabila ng kaguluhan. Dagdag pa ni Teodora, isa itong uri ng panlilinlang na galing sa bisa ng kanyang tangan na kung tawagin ay lamat. Kagad pumasok sa isipan ni Noah na baka naapektuhan din si Teroy ng sinasabing lamat dahil kapag naramdaman ng bata na nasa peligro siya, siguradong naroon ito kagad sa lugar. Kaso nga lang ng mga sandaling iyon, tila nawawala na ng pag-asa si Noah. Hanggang sa nag-usal na si Pasyo at dito nanlaki mga mata ni Noah sapagkat alam niyang nagbibitaw ito ng pangpatay. Pinikit na lamang ni Noah ang mga mata. Inisip na lamang ang mga panahong kasama ang pamilya. Tumulo na din ang luha sa mga mata ng binata. Maya-maya pa, habang patuloy sa pag-uusal, padiin ng padiin ang daliri ni Pasyo. Oy kuya, andito ka lang pala eh. O teka, ano to? Hoy, anong ginagawa mo? Kuya? Kuya? Bakit hindi ka gumagalaw? Pansinin mo ko kuya, kanina pa kita inaanap eh. 3 oras na ako naglilibot dito. Akala ko nga iniwan mo na ako eh. Tignan mo yung itsura ko. Ang dumi ko na oh. Wika ni Teroy. Nakita ng bata ang pagtataka sa mukha ni Noah. Hanggang sa napansin ng binata na nakakagalaw na siya. Pag-angat ng tingin, wala na si Teodor at Pasyo. Wala na rin yung lalaking may hawak ng baril, maging yung mga batang nag-iiyakan at yung nanay na nahimatay. Wala na sa lugar. Napatulala si Noah
Kinamot ang ulo habang iniikot ang tingin sa buong paligid. Hindi mo nakita? Nandito sa harapan ko mismo. Nandito ang kalaban kanina. Kamuntikan pa ako mapatay. Wika ni Noah. Ano po? Hindi kita maintindihan, wala naman pong tao dito eh. Di ba nga pumasok ako sa loob ng bahay? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka kasi gumagalaw kanina. Akala ko nga niloloko mo ako eh. Nakaganito ka oh. Ganito, tinan mo yung tsura ko. Nakatuwad. Mukha ka nga pong tatalon eh. Wika ni Teroy. Ano bang nangyayari? Nakita ko mismo dito eh. Ramdam ko pa nga ang presensya at mga binibitawan nilang kataga. Nagpakilala pa sa akin kung sino eh. Sandali. Pwede bang puntahan mo yung bahay? Tignan mo kung may tao ba talaga sa loob o wala. Wika ni Noah. Napakamot naman ng ulo si Teroy. Sumaglit pa ng tingin kay Noah. Halata sa mukha ang matinding pagtataka dahil pumunta na ito doon sa bahay at muli na naman siyang pinapabalik. Si Noah naman ay patuloy sa pagsipat sa buong paligid. Sinasariwa sa isipan ang pangyayari. Talagang naniniwala si Noah na totoo ang mga nagaganap. Nakita niya ang bakas sa lupa na tila kinahig. Ito ang kinakatayuan kanina ni Pasyo habang sakal yung taong may hawak na baril. Pagtingin naman ni Noah sa sinag ng araw. Nagtataka ang binata dahil kanina mataas pa ang araw pero ngayon, dapit hapon na. Sa katunayan, palubog na ang araw. Samantala, si Teroy naman nagsimula ng tawagin ang mga nakatira sa bahay. Bumati pa ang bata at sinabing makikiinom lamang ng tubig. Ngunit wala talagang sumasagot sa kanya kagaya ng nangyari kanina. Kaya pumatong na sa bangko si Teroy at doon sinilip ang buong tahanan hanggang sa likuran. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Teroy nang biglang makakita ng dalawang bata na nakahandusay sa sahig. Halata sa mga ito na wala ng buhay, ngunit wala namang dugo sa katawan. Hanggang sa may napansin din siyang magkasunod na bangkay doon sa gilid. Nataranta si Teroy ng mga sandaling ito at napapikit na lamang ng mata. Wala naman to kanina. Nahuli ata kami ha. Naunahan kami. Kuya, dito dalian mo. Bilis. Ano ba ginagawa mo dyan? Tignan mo to. Wika ni Teroy. Nang marinig ito ng binata, nagulat si Noah sa reaksyon ni Teroy. Alam niya sa sarili na may hindi magandang nakita ang bata. Nagmamadaling lumapit si Noah at pagsilip sa bintana. Napabitaw na lamang ito ng mabigat na salita. Nagdabog si Noah at sinuntok ang lupa. Yawa! Sobrang galing ng kalaban. Sinabi ko naman sa'yo na may nangyari kanina. Ngayon alam ko na. Lamat nga ang ginawa nila. Nasa loob ako ng lamat, akala ko sandali lang eh. Ilang oras na palang lumipas. Habang nangyayari yun sa akin, isinasagawa na ng kalaban ang pakay nila. Naniniwala ako na abutan natin sila pero nagawa tayong linlangin. Sige Teroy, ikutin mo pa yung ibang parte ng bahay. Baka hindi lang sila yung patay. Wika ni Noah. Marahan niyang hinawakan ang dalawang paslik doon sa sala. Nagulat si Teroy dahil humihinga pa ang mga ito at parang natutulog lamang. Kaya bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Teroy. Paglapit niya doon sa mga magulang ng dalawang paslit, buhay din ang mga ito. Subalit may bakas ng dugo na galing sa tatay. Nakita ni Teroy na maputla at nangingitim ang labi. Paghawi niya sa ulo, doon niya nakita na may butas ito sa leeg. Kuya, buhay pa yung dalawang bata sa kayong nanay. Pero yung tatay nila parang patay na eh. Tignan mo kuya. Wika ni Teroy.
Oo nga linti. Mabuti na lang isa lang ang namatay. Dalian mo, lumabas ka na dyan. Baka tayo mapagbintangan eh. Sumunod ka na sa akin. Ano ba kasing klaseng paraan yung ginawa ng kalaban? Tugon ni Noah. Lumabas kagad si Teroy. Tumakbo sila ng mabilis papunta sa manggahan. Hanggang sa nanlaki mga mata ni Noah nang mapansin ang baril na nasa gilid ng isang puno. Ito yung hawak ng tatay habang sakal ni Pasyo. Bakit kuya? Ano pong meron? Tanong ni Teroy. Kumpirmado. Nangyari talaga ang lahat kanina. Yang baril na yan yung hawak ng lalaking nakita mong patay sa loob ng bahay. Napaka-imposible. Paano kaya nangyari yun? Alam mo, Teroy, mahirap ipaliwanag eh. Ibang klase ang ikalawang pangkat. Mas mahirap ang pamamaraan nila. Totoo ang narinig ko sa kanila. Kahit lantaran pa, hindi mo mapapansin ang mga gagawin nila. Kaso bakit isa lang yung pinatay? Samantalang pwede namang patay na yung buong pamilya. Ano bang gagawin natin? Hindi ko makuha ang diskarte nila. Wika ni Noah. Hindi naman kagad nagsalita si Teroy. Naniniwala siya sa sinasabi ni Noah, pero wala din siyang maisip na kasagutan. Kaya naman pinakaramdaman na lang ni Teroy ang buong paligid. Maya-maya pa sinabi ni Noah, lisanin muna nila ang lugar at doon sa kabila dumaan, kung saan hinala niyang dumaan ang mga kalaban. Patuloy pa rin sa pagtataka si Noah. Maigi niyang pinag-isipan ang mga nangyayari hanggang sa naalala ang sinabi ni Lolo Carlos bago pa mailipat sa kanya ang tangang dignum na ginawang San Benito. Ayon dito, ang katangian nilang mag-anak na nahanay sa mga biyasang antingero, likas sa kanila ang karunungang pagmamanipula. Paano basahin ang isip ng tao? Paano paglalaruan ang mga malakas na may tangan? At paano kukontrahin ang kalaban kung sakaling may kaparehong pagmamanipula at panlilinlang? Sandali nga, Teroy. Hoy, sandali, may naisip ako. Wika ni Noah. Ano ba yun kuya? Kung hindi natin mahuhuli ang kalaban, umuwi na lang tayo. At saka, napakabaho ko na eh. Tugon ni Teroy. Hindi tayo uuwi. Makinig ka. Di ba, marka ang gamit ni Atardo sa panlilinlang? Kapareho lang yon ang prinsipyo na ginamit ng kalaban sa akin kanina. Uy! Sabing sa akin ka tumingin eh. Dito sa mga mata ko. Ganito ang gagawin natin. Lamat ang ginamit sa akin ni Theodore kanina. Ang ganitong pamamaraan, pareho lang sa ginagawa ng lolo mo na kumukuha ng lakas sa kalikasan. Parang tagaliwas. Ang lamat, nagmumula din sa lakas ng kalikasan. Mula ito sa mga elemento na napakagaling sa panlilinlang. Kagaya na lang ng mga duwende, impaktong sadsad at marami pang iba. Ang ibig sabihin, ang tangan ni Theodore galing sa mga nilalang na iyon. Kaya hindi malayo na kaya nating labanan. Malulutas natin ang klase ng panlilinlang sa pamamagitan lang ng panlilinlang din. Pero kailangan ko ng tulong mo. Pagpapaliwanag ni Noah. Dagdag pa nito, sa oras na magkasalubong ang dalawang panlilinlang, papasok na ang realidad. Kumbaga nasa loob sila ng lugar kung saan napapagitnaan ng dalawang magkakaibang panlilinlang. Pero sa pagkakataong iyon, kung ano ang nakikita nila, yun na ang katotohanan dahil kapwa na sila nakapasok sa dimensyon ng mahika. Teka. Sa bagay, hindi pa tayo nakakakain eh. Tama? Kuya, gutom lang yan. Kung ano-ano yung sinasabi mo eh. Malapit nang maggabi oh. Wika ni Teroy. Isa na lang. Isa na lang.
Pati ako dinadali mo eh. Babatukan talaga kita. Ibahin mo ako sa lolo mo ah. Talagang sasaktan kita. Makinig ka muna. Kaya kong gumawa ng panlilin lang. Dahil ito ang pamamaraan ni Lolo Carlos. Pero hindi kasing lakas kagaya ng nangyari sa akin kanina. Kapag nagtulungan tayo, magagawa nating tapatan ang kanilang salamangka. Siguro may kaunting agwat pero kahit papano may laban na tayo. Sa panlilin lang na kontra panlilin lang na gagawin natin, maaaring mabasag natin ang pamamaraan ng kalaban. Isang halimbawa dyan ang malaking bote na may malabong salamin. Kapag pumasok ka doon, kahit nakikita kita, hindi naman malinaw, di ba? Isang uri ng ilusyon. Pero kapag pumasok ako, makikita ko na ang tunay mong itsura. Yun ang punto kung bubuit ka at hindi pa ako gutom. Dahil malakas ang hatak ng gamit mo sa mga lamang lupa, kailangan ko ang tulong mo para maisakatuparan ang panlilinlang. Kailangan ko ng pahintulot sa mga nilalang at ikaw ang magiging daan, Teroy. Kagaya ng ginawa ng lolo mo at lolo ko dati nung napalaban sila sa magaling at biyasang rebelde. Pagpapaliwanag ni Noah. Sigurado ka ba dyan? Talaga lang ah. Teka nga, patingin nga ng mga mata mo. Oh, maputla na yung mukha mo eh. Wika ni Teroy. Teroy, hindi ako nagbibiro. Totoo ang lahat ng ito. Babato ko na talaga kita eh. Magseryoso ka. Nakikita mo yung lugar na to. Nandito ang mga kalaban at nagtatago lang. Napansin mo yung mga tao sa tabi ng daan, di ba? Parang wala lang sa kanila. Samantalang yung nangyayaring kaguluhan at pagpatay, sobrang brutal. Ang ibig sabihin, nasa loob tayo ng malaking salamangka at hindi pa rin tayo nakakawala. Sigurado ako, nandito ang mga kalaban. Wika ni Noah. Sige po, naniniwala na po ako. Malakas ang hatak ng baston sa mga nilalang, hindi ba? Sige, tatawagin ko yung 3 tikbalang. Tugon ni Teroy. Linti kang bata ka. Alam mo naman ang mangyayari kapag ginawa mo yun. Tignan mo oh. Dapit hapon na, malamang pwede na silang lumabas. Gusto mo ba akong mamatay? Kausapin mo lang. Sabihin mo, hihingi ka ng tulong para payagan tayo ng mga nilalang na nakatira dito. Huwag mo nang tawagin para gumana yung gagawin ko. Wika ni Noah. Ang ibig sabihin, pwede ko silang kausapin kahit hindi na tinatawag? Wag naman po kayong tumitig ng ganyan sa akin. Hindi ako makapag-isip ng tama eh. Susubukan ko po ah. Pero wag mo akong guguluin. Distansya ka muna kuya. Baka lumabas eh. Tumangulang si Noah. Mabilis na umatras at nagtago sa puno. Habang si Teroy naghanap ng magandang espasyo. Tinarak niya doon ang baston at kinuha sa bulsa ang mga ipinatago ni Lolo Rogelio. Ito yung supot na may lamang apog at ilang mga dahon na matatapang ang amoy. Gumuhit ng malaking bilog ang bata at naupo sa gitna. Kasabay ng pagdurog sa mga halaman ay hinalo niya sa apog. Sinaboy ito ni Teroy sa paligid at nagsimulang mag-isip. Sa pagkakatanda ko, ganito talaga yung ginawa ni Lolo sa 3 tikbalang eh. Bahala na nga. Baka umubra. Malay mo, lumabas. Sana hindi ako sakta na mga gabay ko. Naku, wag naman sana. Wika ni Teroy sa sarili habang nakayuko at hawak ang baston. Maya-maya pa nagsimula na itong mag-usal ng mga pamaba. Samantala, nang makita naman ni Noah ang ginagawa ng bata ay napakunot ang mukha nito. Diskumpiyado sa nasasaksihan. Teka, anong ginagawa ng batang to? Parang baliw. Lalapitan sana ng binata si Teroy. Bigla na lang lumitaw ang 3 malalaking imahe sa gilid ng bata.
Mabilis na tumakbo pabalik si Noah at nagtago. Alam niya sa sarili na ang mga imaheng ito ay walang iba kung hindi ang 3 tikbalang. Habang si Teroy naman, napansin ang pagpapakita ng 3 gabay. Nakayuko ang bata at patuloy sa pagsambit ng iba't ibang orasyon. Pakiusap, dinggin niyo ang panalangin ko. 3 kabayo, ay mali, 3 tikbalang pala. Yagi, itim at puntik. Magpakita kayo sa akin pero huwag niyo akong tatakutin ha. Ilang sandali pa. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan pa natin ang susunod na episode ng ating kwento. Paalam. Ang Ninuno.